Sinampahan ng reklamong administratibo sa tanggapan ng Ombudsman si Senadora Laila De Lima. Ito'y kasunod ng kanyang pag-amin na nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Ang naturang reklamo ay inihain ni Greco Bellica kung saan hiniling nito na suspindihin sa loob ng 6 na buwan ng senadora. Ayon kay Bellica, ang ginawa ni De Lima ay isang immoral na bagay at maaari siyang maparusahan sa ilalim ng revised penal code. Nilinaw naman ang abogado ni Bellica na si Eduardo Bringas, ang administrative case na kanilang isinampa ay hiwalay sa reklamong kanilang inihain kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban kay De Lima dahil sa manoy kaugnayan nito sa kalakaran ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison o NBP. At samantala nakatagdang humarap sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo si Kerwin Espinosa na dumating ng bansa mula sa Abu Dhabi kaninang madaling araw. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Ngayong nakauwi na nga ang umano'y pinakamalaking drug lord sa Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Handa na muling buksan ng Senado ang pagdinig patungkol sa pagkakapatay sa kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Senator Panfilo Lacson na chairperson ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Miyerkules sa susunod na linggo ay ihaharap na nila sa kanilang pagdinig ang nakababatang Espinosa. Aniya, mahalaga ang sasabihin ni Kerwin, lalo na't may mga pinangalanan ng kanyang ama sa Blue Book at Pink Book na mga umanay personalidad, kabilang ang isang senador na mga umanay protektor ng sindikato ng droga. Maalala nito lamang November 4, Lakay, ay napatay si Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay City Jail dahil umano sa panlalaban sa mga miyembro ng PNP-CIDG habang hinahainan siya ng search warrant. Hindi naman masabi ni Senator Panfilo Lacson kung maaaring gawing state witness si Kerwin dahil anya ang korte ang magdedetermina kung kwalipikado siya para dito. Sinabi ni Lacson para makonsider ang state witness si Kerwin, dapat hindi siya ang most guilty at dapat material o mahalaga ang kanyang sasabihin sa kaso. Ayon naman kay Sandra Cam na presidente ng Whistleblowers Association, willing at handa magbigay ng kooperasyon si Kerwin sa gagawing investigasyon ng Senado. Maliban na kay Kerwin Espinosa, Lakay, ay iimbitahan pa rin sa pagdinig ng Senado ang ilang mga taga-Philippine National Police na nasasangkot din sa issue. Sa iwalay na ambush interview naman kay Senator Laila De Lima kanina, sinabi nitong hindi na siya magugulat kung ituturo siya ni Kerwin Espinosa bilang protektor ng mga sindikato ng droga. Aniya, alam niyang kasama na iyon sa usapan kay Espinosa kapalit ng pagbibigay ng immunity at proteksyon sa kanya. Nakiisa rin sa isinagawang kilos protesta laban sa Marcos burial ang ilang matataas sa opisyal noong panahon ng Administrasyong Aquino. Kabilang na dito sina dating Presidential Spokesperson Edwin Lascerda at dating Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Si Jervis Manahan sa detalye. Hindi natinag ng ulan ang mga nagkilos protesta sa EDSA People Power Monument laban sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang iba inabot ng pasado hating gabi. Kasama sa mga nagprotesta si dating Presidential Spokesperson Edwin Lascerda. Aniya, isa siya sa mga sumama sa EDSA People Power Revolution 30 taon na ang nakararaan at tuloy daw ang laban ngayon. I'm just a participant here. So there was a call for everyone to show up at People Power Monument. There was a call to show up at Ayala. We chose to be here in People Power Monument because I was here 30 years ago. So this is very meaningful for us to stand here in EDSA and to show our outrage. 30 years ago, we show our outrage by deposing the dictator. We're showing our outrage for burying this person who does not deserve to be buried in hallowed ground. Nandoon din si dating Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Sabi naman niya, kinukondena rin ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang ginawa ng pamilya Marcos. Ang sinasabi ng dating Pangulong Aquino, ano pa ba ang hindi niya nasasabi in the last 30 years, di ba? Siguro sa kanyang pananaw, panahon na para marinig ang ibang boses, para iba namang storya ang marinig. Yung mga kwento naman ng mga pamilya na hindi na nabuo dahil sa martial law, ang tandaan natin, huwag natin silang kalimutan. Naging mapayapa naman ang kanilang protesta, pero nag-deploy pa rin doon ng anti-riot police. May mga nag-ilaw ng kandila katabi ng mga placard na nagsasabing hindi bayani si Marcos. Bandang alas 3 ng madaling araw na nang mapayapang natapos ang pagkilos. Una sa ating balita, handang-handa si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang delegasyon para sa APEC Summit sa Lima, Peru.
kung saan ilalatag ng Pangulong Duterte ang kanyang 10-point agenda. Samantala nakatakda ring makaharap ni Pangulong Duterte sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping sa naturang summit. Si Rocky Ignacio sa detalye. Handa na si Pangulong Rodrigo Duterte at delegasyon para sa kauna-unahang pagdalo sa 24th APEC Leaders Meeting sa Lima, Peru. Sa bisperas ng pagbubukas ng tao ng economic meeting, nagkaroon ng briefing ang Pangulo at kanyang delegasyon para sa ilalatag na 10-point agenda kung saan karamihan nakabatay sa itinatadhana ng APEC. Noong nakaraang taon sa Pilipinas, idinaos ang APEC Leaders Summit kung saan isinulong ang pagpapalakas pa ng small and medium enterprises, ang isa sa mga hakbang para bawasan ang antas ng kahirapan sa mga member economies. May tema na quality growth at human capital development. Sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na nagkasundo ang mga ministers mula sa member economies na kailangan mabilisin ang daloy ng kalakalan sa pamamagitan ng infrastructure development. Isinulong rin ng Pilipinas ang paggamit ng DTI negosyo at magkaroon ng access sa mga merkado ang local products. Mabigat rin ang magiging schedule ng Pangulo sa formal na pagbubukas ng APEC Leaders Summit 1:00 ng hapon oras sa Peru, 2:30 ng madaling araw ng Lunes sa Pilipinas. Maghaharap na rin sina Pangulong Duterte at Russian President Vladimir Putin pasado 11:00 ng umaga sa Peru o pasado 12:00 ng madaling araw ng Lunes. Nauna nang sinabi ng Pangulo na bukas ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Russia sa larangan ng security, trade and investment. Bagong pagharap kay Putin, magkakaroon rin ng bilateral talks ng Pangulo kay Chinese President Xi Jinping. Ito ay kalawang pagkakataon na muling mag-uusap ang dalawang lider matapos ang opisyal na pagbisita ng Pangulo sa China noong nakaraang buwan. Bukod sa Pangulo, dumating na rin sa Lima, Peru ang mga lider ng Peru, Amerika, Mexico, Canada, Singapore, Taiwan, Chile, New Zealand, Japan, Australia, Malaysia at China. At sa kauna-unahang pagdalo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa APEC Summit, asahan ng mga Pilipino ang dagdag oportunidad at benepisyo. Kabila ng maigpit na kampanya ng pulisya, tuloy pa rin ang racket ng ilan sa pagtitinda ng party drugs sa mga high-end bar sa Taguig. At ang style ng dalawang nahuli kagabi, itago ang kontrabando sa biskwit. Umaaksyon si Jen Kalimod. Party-party ang pinupunta ng mga kabataan sa mga high-end bar sa Bonifacio Global City sa Taguig. Pero ang dalawang magkaibigan na ito, na kinilalang sina Jennifer Vitanzos at Rene Rabino, may ibang pakay. Yan ang pagbibenta ng party drugs na ecstasy. Arestado sila sa ikinasang bypass operation pasado hating gabi sa isang restaurant na kahilera lang ng mga bar. Na-recover mula sa dalawa ang isang pakete ng biskwit kung saan inilagay ang 10 piraso ng hinihinalang ecstasy. Bawat isa, nagkakahalaga ng 1,000 piso. Iba-iba na yung mga modus nila. Meron naman yung ilalagay nila sa mga plastic na kung saan yung mga may mga kakanin, mga biscuit, mga ganon, mga chicherya. Kunwari nakalagay lang yan, lalapag lang yan sa mesa. Parokyano raw ng mga sospek ang mga kabataan at maging sikat na personalidad na madalas gumimik. Pagpunta-punta namin dito, wala pa kaming natsambahan ng mga artista dito. But we heard that meron mga personalities na bumibili-bili rin. Nag-iingat na rin siguro sila. Kaya sa ngayon wala kaming makuha. Itinanggi naman ni Rabino na nagbebenta siya ng droga. Pinakiusapan lang daw siya ng kaibigan na si Vitanzos na mag-abot nito. Just handed it to me, pero I don't sell drugs. This is the first time that we've engaged with this. Sabi niya sa akin, ako daw yung mag-abot kasi natatakot siya. Tinanggi naman ni Vitanzos ang mga paratang ng kaibigan. Nagpakilala rin itong kapatid ng isang taga-Pidea. Hindi po ako nagbebenta. Nasa loob po ako ng tapos? Yung po, tapos bigla siyang lumapit sa akin. Tapos nung inabot niya yung pera, bigla na lang po pinalibutan ng mga lalaki. Hindi nga po ako nagbebenta. Nagbi-business lang po sa tindahan namin. May kapatid ka sa Pidea, Jennifer? Opo. Inaalam na ng Taguig City Police kung totoong may kapatid nga sa Pidea ang sospek at kung may kinalaman ito sa krimen. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek. Uli namang nagpaalala ang mga pulis sa pamunuan ng mga bar na mas paigtingin ang seguridad sa mga establishmento. Umaaksyon. Jen Kalimon, News 5. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Colonel Clarence Gomea, ang Deputy Chief of Police ng Taguig. Magandang tanghali po, Colonel. Sir. Magandang tanghali po, sir. Yung isa sa mga suspect, inamin niya meron siyang kapatid sa PDEA. Totoo ba na kumpirma niyo po, sir, na talagang meron siyang kapatid sa PDEA? At kung meron, sino po ito? At meron bang kinalaman ang kapatid nito sa PDEA sa pinanggagawa nitong suspect?
Sir Rafi, kino-confirm pa po natin yung sinabi niyang identity. Pero actually, hindi yata niya ito kapatid. Parang asawa yata ng ate niya. Okay. Sige, meron bang ikinanta ang mga suspect kung saan po nanggaling ang party drugs na kanilang itinutulak, sir? Ayon sa kanyang salaysay, sir, i-confirm pa natin kung totoo man. Kasi baka parang nanggaling yata sa sinasabi niya na tao itong drugs na binebenta. Okay, pero wala siyang binanggit kung sinong tao. Saan nanggaling? Wala ko siyang ikinantang pangalan? Meron pong sinabing pangalan pero hindi po muna sasabihin kasi baka naman hindi totoo yun. I-confirm pa po natin kung totoong siya yun at kung ahinti nga siya ng PDEA. Okay, isa na lamang po, sir. Since yan po ay nangyari sa isang high-end bar, sa isang lugar na tambayan po ng mga sikat na personalidad, meron ba silang nabanggit na mga parokyano, na mga kilalang tao? Ayon sa ating mga bali-balita, sir, wala naman pong napapangalanan. Pero ayon sa ating intelligence report na meron pa po mga pumapasok na gumagamit. Kaya nga po, meron pa silang pinangalanan ng mga tao, artista, media, negosyante, mga kilalang tao? Wala pa po, sir. Wala pa po, sir. Opo, sir. So totally wala? Opo, sir. Napansin ko, sir, kanina pa lang puro wala kayo ng wala. Anyway. Kasi wala pang, mahirap naman magsabi ng pangalan, sir, na hindi pa namin nakukumpirma. Okay. Dahil sa aming pagbabantay nga ho, wala pa naman kaming nakikita mga pumapasok na mga ganong mga personalities.